Good afternoon, guys! Ang taas na energy ko, diba? Anyway, ayun, I just want to share na hindi man ito yung aking dream na monitor, pero ito na rin yung isa ko sa kinonsider na bilhin na monitor kasi, wait lang, kunin ko yung aking scissors. Reason why kung bakit, kasi smart monitor na siya, hindi siya yung katulad ng mga regular monitors lang na hindi siya gagana unless meron kang CPU na malaki or yung mini CPU. Nag-decide ako na eto na lang. Ang first nga na dapat kong bibilin is yung etong LG. Not sponsored, pero sa Facebook Marketplace ko lang sila nakita. Ilang inches ba yun? 34 inches na LG monitor. Pero buti na lang kinonfirm ko kung smart monitor ba siya. Ang sabi dun sa akin ng kausap ko from Facebook Market, hindi daw. Ang available lang daw for smart monitor na LG is yung 27 at yung kanilang 32. So, I decided na since gusto ko nga ng mas malaki na ang available ko rito ay yung aking 27 inches na monitor from Viewpoint na 4 years, 5 years ko nang ginagamit. Pero nung kamakailan kasi nasira yung cord kung saan isasaksak siya para mag-open pero naipit dito sa aking loaf bed. Kaya ayun, kailangan ko pa siya ulit bilhan ng panibagong cord para magamit ko siya. Pero in-offer ko na rin naman siya kay ate na ang sabi ko kung gusto niya ng monitor para sa kanya or para sa kuya niya, bilhin niya na lang sa akin. Binigay ko na sa kanya ng sobrang, syempre, friendship price. So, anyway, ayun, open ko na to. Sobra ako na-excited lang. Yeah, sobra ako na-excited. May nag-text kasi. Na-excited ako kasi, biruin nyo, hindi lang siya monitor. Pwede rin siya maging parang mini TV. I have 32 inches TV dito. Yun naman, binili ko from Kuka. 2 years na rin yun sa akin. At yun kasi, ano lang yun, TV lang talaga siya. Pero pwede naman, alam ko kasi comment down below kung pwede naman talagang gawing monitor yung TV. Kasi yung pinsan ko, wait lang, baka kasi malaglag. Kasi yung pinsan ko, parang nakita ko siya before na ginagawang monitor yung TV. Pero ito na siya. Ang sikip ng space ko talaga. So, ito yung kanyang mga cord. Wow! Yan yung kanyang cord. Oh! Meron ng libreng HDMI. Yeah, HDMI to HDMI. Tapos, oh, wow, ang cute. Ito yung kanyang remote control. Nakakasad lang, guys, kasi wala silang color black. Pero okay na rin to kasi since bago nga ako dito sa smart monitor from LG. Ang ganda ng white, pero kasi katagal mag-yellowish siya. Pero okay lang. Ito yung kanyang mga screws. Tapos, the manuals na try kong pagtuunan ng pansin na basahin. Kasi ako pag may binibili ako mga items, natamad na ako magbasa ng manual. Tapos, ito yung kanyang stand. Ayan, tanggalin ko na nga. Oh, medyo mabigat siya, ha? Siguro for now, ilalagay ko muna siya sa kanyang stand. Pero pwede rin kasi siyang yan, ito lang yung kanyang stand. Pwede rin siya ma-mount. Pasok daw yung 27 inches. Yan. Tanggalin ko na to. Oh, ayan, dito muna tayo. Ito pala siya. Yeah. Ito lang pala. Yan lang. Igaganyan lang siya. Actually, may kabigatan naman tong kanyang patungan or yung kanyang paa. Tapos, wait lang. Yan. Lagay ko na muna sa dyan. Tamba ko na. Tapos, ito na yung mismo monitor. Wait lang. Ang sakit ng legs ko. Wait lang. Yan. Kunin na natin siya. Ayun, itong box. Ako ba ito ilalagay? Dito na lang muna natin siya ipatong. Yan.
dito ko ipatong yung monitor. Medyo scary lang. Kasi, yan. So, tanggalin na natin siya. This is a 32 inches LG Smart View na monitor. Wait lang. Ilagay ko yung ano niya. Oh, yan. Tapos, eto kasi, nakikita ko na ginaganon lang siya. Yan. Ito lang. Ay! Shit, kailangan pa pala ng ano. Teka lang. Wait lang. Paano ko ba ito ayusin? Balikan ko kayo guys. Kapag na-setup ko na to, medyo struggle lang kasi kailangan pa pala siyang i-screw dito sa kanyang likuran para matayo siya for the meantime. Morning! Ayun, nag-decide ako na pumunta na lang dito sa Taguig since nasa Pasay naman ako kanina. Ang mali ko nga lang, pumunta pa ako sa may LRT doon tapos doon ako nag-decide na pupunta na lang ako dito. Mga somewhere ako sa airport nang galing kaninang morning. Sana pala dumiretso na lang ako, nag-double yung pamasahe. Pero kailangan ko rin umalis maya-maya kasi pero ata akong 2:00. Pero wala pa namang location. At tawag dito. Check natin mamaya kung ano yung progress kasi 4 days akong hindi nakapunta dito at check natin. Power banks, full charge naman siya. Yung mga inaayos lang tapos nagluluto kasi kailangan ko na kumain, nagugutom na. Ayan, wait lang, ayusin. Ito ba yung ilalagay sa gitna ng table? Ito pa rin? Ayun. Kumain na ako kanina, pero ayun, check natin kung ano yung niluluto ni Mami. Kasi nagluto siya ng, ito na lang yung lemon, pero ilagay ko muna tong table runner dito sa, yan, sa gitna ng aming table. At, wait, namatay kasi yung TV. Meron ako napindot sa kanyang remote. Kanina, nanonood ako sa vlog ng cooking. Pero ilagay lang natin. At, check na natin kung ano, yung niluluto. Ay, ito. Meron palang leftover na fish. May wait lang. Ang dilim. Yan, open natin. Tapos, marinated na pork. Yan, piniprito lang. Rice. Ay, init. Tapos, ito yung yan, sayo. Pero nag-marinate ka pa nito, Mi. Plus na yan, sa atin na kami. Tapos itong sabaw ng... Ay, may kailangan ito i-microwave. Okay, mamay-microwave yan. Sabaw ng... tuna. I'm here na sa second floor at ito yung ang ganda ng progress for this day. Ayan, against the light pala. Pero ito kasi sobrang liwanag. Hindi na ako nagdala ng shades. Pero kanina nung sumilip ako, nagdala ako ng shades. Wait lang, bakit mo naka-open itong stick? Ayan, nagdala ako ng shades kanina, mga around 10 AM yun dahil sobrang init. Pero ito na yung progress dito sa taas. At, ayan, by Thursday daw nila mabubuhusan. Tapos, yun, ang daming kahoy. Yan, ang daming kahoy dito sa bubong. Itong area kasi na to, dito yung area ng kwarto nila Papa, tapos yung kanilang CR, then kusina, tapos bakuran. Itong, yan, ito yung likod ng aming ref. Itinawag ko na pala, and thank God na nakita ko na sa Facebook yung pinagbilan namin sa online, sa Facebook Marketplace. Nakita ko na yung nag-assist para makabitan yung aircon, and dun ko rin binili at all kasi yung resibo nga hindi na namin nahanap since pinatago ko nga siya tapos nawala din naman, so useless. Ayun, nung una itinawag ko sa mismong service center ng brand, pero ang sabi meron daw fee na 4,500 or 4,000 plus. Tapos, nung nakita ko yung pinagbilan ko through Facebook Marketplace, ang sabi niya, mga ganun din. Nagre-range din daw ng 4,000 to 5,000.
Pero, ano pa to? After 1 month pa, since after mabuhusan ng Thursday, patutuyuin siya for 1 month. Tapos, after 1 month, tsaka siya lalagyan ng walling. So, since dito naman sa area kasi na to, ito yung area kung saan yung CR. Wait lang, pakita ko. Yan. Na-discuss ko na to sa vlog, pero para mas ma-elaborate at mas ma-figure out ninyo, ito, yung area na to, dito yung CR, kaya merong abang dyan na, yun. Merong abang na tubo dyan, kasi yan yung restroom. Tapos, ito, magiging kwarto. Binigay ko na to kila mami, yung space na to for room, kasi gusto nila, or gusto ni mami gawing 3 kwarto, pero hindi ko alam kasi sa liit ng square meter nito. Diyos ko, kung ako tatanungin mo yung isang second floor, wait lang, may umano. Yung isang second floor na to, ang good lang dito, isang CR, isang kwarto, kasi maliit lang naman siya, guys. Hindi siya ganun kalaki. Kung siguro 100 square meter to, carry mag 2 rooms, pero since pinilit nga ni mami na gawing 3 bedrooms, di sige, magsiksikan sila dito sa area na to. Pero itong area dito, kung saan nandito yung gilid sa hagdanan, ito yung magiging area ko for my room na dito hahatiin. Ito kasing area na to, kailangan to hatiin para maging 2 room siya. Tapos dito naman sa side na to, ito, pag akyat dito sa hagdanan, rekta na dito sa aking room, dito sa may gilid. Ang maganda dito, yan, meron akong parang me time space or closet. Pwede ito maging closet or vanity area. Tapos, yan. Dito yung bed. Oh, thank you Lord dahil, ayan. Etong wall dito sa may hagdanan, inalis na rin kasi siya. Tapos, for the meantime, since ito yung lot area ni tita, dito muna sila naggagawa. Dito muna nilalagay lahat ng gamit, lahat ng mga kailangan tulad ng buhangin, tapos may graba. And ayan, yung kanilang mga pang-cut ng wood. Ay, nababa na tayo. Okay na rin naman yung mga poste. Ito yung hagdanan na tinanggalan na to ng wall. Meron tong wall para kasi pag ino-open yung aircon sa baba. Tapos, ayan. So, binabalakan ko nga naman na maglagay pa ng parang pinaka-floor dito. Yun nga lang kasi, masasacrifice naman yung mga aakyat. Pag aakyat, masyado na mababa. Pero, yun na yung progress dito sa second floor.